yan. Siyempre, walang ako yon. Walang iba kundi ako yon. Ano daw? Walang iba kundi ako yon. Si Gandang Kara. Happy Thursday, everybody! Yes, it's Thursday. It's Throwback Thursday. At habang papalapit ang bakasyon ay marami na rin na na-excite at nagre-ready na. Saan nga kaya kami beach pupunta, o diba? Pero yung iba naman talaga ay dadalaw sa mga yumaong family member, diba? Dapat naman din talaga, sa sobrang busy ng schedule mo, ito na lang yung pinaka-time mo, diba? Para makadalaw din sa mga magulang mo o sa mga namayapang mahal mo sa buhay, di ba? Kailangan yan. But anyways, Pangga, yes, it's a Thursday at throwback na naman tayo. Wala ba tayong ito-throwback dyan? Ano nga ba ang mga bagay na gusto mong i-throwback? O, di ba? Sana meron na lang time machine. Di ba? Yung talagang anytime na malungkot ka, tapos may gusto kang balikan na memories in the past, papasok ka lang sa isang kotse na yun. May maka-invento kaya ng gano'n, no? Papasok ka lang doon, tapos mag-fly ka na doon sa nakaraan. Kaso ang malungkot na part, kahit puntahan mo yung nakaraan, hindi na yun mababago. Hanggang doon na lang yun. Kumbaga makikita mo lang what's happening there before. Pero wala ka nang magagawa para baguhin. O sana mag-add tayo ng additional magic, no? Yung pwede kang may magawa para mabago. Hindi lang yung visit sa nakaraan. No? Wala lang. Na parang ang magical lang ng feeling kapag nangyari yun. Pero syempre imposible naman talaga mangyari yun, di ba? Kasi hanggang hanggang reminisce na lang po talaga tayo. Yun na lang ang mag-save sa atin. At mga albums, mga old videos, pictures, hanggang doon na lang tayo eh. Hindi na natin nababalikan yun eh. Kaya sulitin natin lahat ng mga memories na dadaan sa buhay natin. Di ba? Hi, nako, sa mga nagchat-chat out there, hello po sa inyong lahat. Ito muna ha, meron po tayong MX3 tea with pandan. Ito po ay gawa sa dahon ng mangosteen na hinaluan ng pandan para mas refreshing ang panlasa. Isang sachet ng MX3 tea ay good for 1 liter of water, either hot or cold. At pwede rin dagdagan ng lemon or honey for added flavor para sa buong pamilya. Makakatulong po ang tea para ma-detoxify o malinis ang ating katawan from any toxins. For inquiries, visit their website mx3ph.com or call the hotline 0918-8888-693. And Pangga, live na po tayo ngayon ha on Facebook. Hanapin nyo lang po Energy FM 106.7 o kaya naman nakaka-cross-post din po yan sa aking Facebook, DJ Kara. That's DJ Space K-A-R-A. Hello po sa lahat ng mga kakapasok lang sa ating live. Kumusta po kayong lahat? Ayan. Magandang afternoon. Sana nakakain na ang lahat. Nakapag-enjoy na ang lahat. Ayan. Hello po sa inyong lahat. At syempre lalo na sa mga OFW natin. Kumusta po kayong lahat dyan? Sana yung araw na ito makapagbigay ng ngiti sa inyo. Kasi alam naman natin na mas maraming araw yung makakaramdam tayo ng sadness, diba? Homesick. Sana maitawid natin yan, diba? Ayan. At dahil dyan, i-like mo na, share mo na ang ating live. Go! At dahil dyan, ito na nga, wag na natin patagalin pa ang ating story ngayong araw na ito. Dito lang yan sa Sincerely, Kara. Kapag nagmamahal ka, binibigay mo ang buong puso mo, ang lakas mo, pagpapasensya, pagpapatawad. Kahit paulit-ulit, gagawin mo. Kasi mahal mo eh. Pero hanggang saan nga kaya ang kakayanin ng puso mo sa mga sakit na pwede mong danasin sa karelasyon mo? Ito ang story ni Hannah. 21 years old at may boyfriend na si JC. Hindi niya totoong pangalan. 4 years na raw sila at sa 4 years na yon,
tinitiis niya yung bisyo ng kanyang boyfriend na hindi maiwan-iwan, which is yung pagsusugal. Sabi ni Hana, di ko alam kung ano nangyari dahil matalino naman ako sa buhay. Pero bakit pagdating sa pag-ibig, ang hina-hina ko? Si JC raw ay nag-iisang anak, kaya spoiled na spoiled. Lahat ng gusto niya nakukuha niya. Kaya daw siguro ganun ang ugali. Hindi naman daw nang bababae ang boyfriend niya. Kaya feeling niya swerte pa rin ako kahit paano. Yun nga lang, dumating yung time na nag-iiba na yung behavior ng kanyang boyfriend at masyado nang lulong sa bisyo to the point na sinasangla na yung sasakyan kapalit ng pagsusugal. Ilang beses na raw siyang nasa-stress, nagpapatawad, pero paulit-ulit pa rin ang lahat. At kapag pinipigilan niya magsugal, dumarating din sa point na siya mismo ay nasasaktan na ng boyfriend niya. Hinihintay niya magbago ang boyfriend niya pero parang wala na yatang pag-asa. Pero hindi niya rin kayang iwan ang boyfriend niya. Ano nga ba ang dapat niyang gawin? Let's hear it straight from the heart of our sender for today. Hi DJ Kara. Ako po si Hana, 21 years old. Meron po akong boyfriend, itago na lang natin siya sa pangalang JC. 4 years na kami at sa 4 years na yon, tiniis ko po yung isang bisyo niya na hindi niya maiwan-iwan. Yun na yung pagsusugal niya. Matalino naman ako at may kaya sa buhay pero ewan ko bakit hindi ko siya magawang iwan. Siguro nga dahil nabulag ako sa sobrang pagmamahal ko sa kanya, DJ Kara. Mayaman si JC at sunod sa luho dahil nag-iisa siyang anak. Kaya lahat ng gusto niya ay nakukuha niya. May mga barkada siya na katulad niya na spoiled brat at maraming babae. Noong unang beses na ipinakilala niya ako sa mga friends niya, medyo hindi ko sila nagustuhan dahil medyo bastos sila magsalita. Pero sabi ni JC sa akin ay ganun daw talaga yung mga yon, bata pa lang sila. Kaya pagpapasensyahan ko na lang daw. Siyempre dahil mahal ko siya, kailangan ko ring tanggapin yung mga taong mas naunang dumating sa buhay niya. Noong unang 3 taon namin, maayos naman ang pagsasama namin. Hindi kami nag-aaway ng malala, hindi rin siya nang bababae kagaya ng mga kaibigan niya. And we always spend time to each other. Kahit super busy na namin sa college. 4th year na kami at sobrang nakakabaliw lahat ng nangyayari dahil graduating student na kami. At minsan na lang din kaming magkita ni JC dahil parehas na kaming busy. Maraming nagbago sa behavior niya pero iniintindi ko na lang dahil alam ko na dala lang yun ang pagod namin sa college. Hanggang sa malaman ko sa friend ko na nakita daw niya sila JC at ang mga barkada nito na sinanla niya yung sasakyan niya kapalit ng pagsusugal. Kaya naman agad ko siyang hinana para kausapin at nagulat ako sa nalaman ko, DJ Kara. Umamin siya at sinabing totoo lahat ng narinig ko at nagawa niya lang daw yun dahil sa stress sa school at ginagawa niyang libangan ng pagsusugal. Akala ko that time tumigil na siya pero hindi ko alam na hanggang ngayon ay ginagawa niya pa rin yun. Hindi ko na po alam ang gagawin ko dahil kung minsan ay nasasaktan niya na ako, DJ Kara. Lalo na't kapag pinipigilan ko siyang magsugal. Nung makikipaghiwalay na ako, nakiusap ang mami niya sa akin. Natulungan ko daw si JC na magbago. At dahil mahal ko siya, nakinig ako sa mami niya. Hanggang sa napagod na lang talaga ako. Dahil parang walang nangyari at ganun pa rin siya. Pero mahal ko siya, DJ Kara. Every time na lang na magdi-decide ako na hiwalayan siya, lagi siyang magmamakaawa sa akin na magstay daw ako at bigyan pa siya ng chance na magbago. Pero hindi ko na alam, DJ Kare. Mahal ko siya pero pagod na ako. Mahal ko siya pero pagod na ako. For sure, maraming nakakaramdam nito. Diba?
Yung gusto mo na sanang iwan pero hindi mo magawa kasi mahal mo. Yung maraming ginagawang mali pero hindi mo rin kayang umalis. Ano nga ba ang masasabi niyo sa story ni Hana? Napagod na pero hindi niya kayang kumalas dahil mahal daw niya ang kanyang boyfriend na si JC. Nalulung na sa pagsusugal at kung minsan ay nasasaktan pa siya. Basa tayo ng comments dito sa ating Facebook Live. Hanapin niyo lang po, Energy FM 106.7. Sabi dito, love conquers all pero ang sugal ay sakit na walang makakagamot kung hindi siya lang. Maraming lalaki sa mundo, pag sinaktan ka na hindi pa kayo mag-asawa, ano pa kaya kung mag-asawa na kayo? Ang yaman na uubos at ang pagmamahal ay nawawala pag hindi niya na maibigay sa'yo. Let go, hindi na magbabago yung boyfriend mo. Sabi to ni Ate Arlene, let go na daw, hindi na magbabago. Saklap naman nun. Iwan mo na, use your head, not your emotions. O simple as that, sabi naman ni Ate Merly. Hindi ka niya mahal, mas gusto niya ang magsugal. Iwan mo na siya kung gusto mo ng peace of mind. So for the peace of mind daw, sabi ni Ate Letty, mag-let go ka na. Sabi pa dito, hi Hana, mag-isip-isip ka na kasi baka pag mag-asawa na kayo, pati ikaw isang lanan niya. Tiisin mo na lang siya at ipag-pray mo siya. Grabe naman yun, sabi ni Mami Liberty. Oo nga no, pag sobrang adik kasi isang bagay, no, baka pati ikaw masangla. Hindi malabo yan. 'Di ba? Ito pa. Nako, mahirap yan pa nagsusugal. Tapos ngayon, sinasaktan ka na. Mahal mo nga, tapos sinasaktan ka naman. Abay, gumising ka na, girl. Sabi ni Ate Rovicel, pag hindi ka na masaya, be, wag mo na ipilit kasi mahihirapan ka rin. Bata ka pa, marami ka pang darating sa buhay mo na mas higit na lalaki kaysa dyan. Sabi naman to ni Sheila, well, bitaw na ate, pero kung mahal mo siya at tingin mo kailangan ka niya para mabago siya, edi go siguro. Sabi to ni Ate Jonah, give him a lesson. Try mong hiwalayan, girl. Heart, heart, heart. Sabi ni Ate Lucille, bigyan mo daw ng leksyon. Hay, ako lalaki, ako kung ganyan, naman na sinasaktan ka, ba iwanan mo na. O ito galing na sa isang lalaki mismo ha. Sabi ni Kuya Renato, pag sinasaktan ka daw, iwan na. Yayain mo na lang siya sa counseling. Sabi naman ni Ate Priscilla, in fairness may point to. Oo nga naman yayain mo sa counseling. Kasi hindi mo siya mapigilan baka counseling ang kailangan niya na sa mga panahong ito. O sabi dito, mahirap pong kakumpetensya ang sugal, kaya iwan mo na. Sabi ni Ate Yoli Regodon. At sabi naman ni Mami Cynthia, bawal ang martir sa relasyon. Which is, marami naman talagang martir sa mundong ito, aminin na natin. Kung hindi man tayo martir ngayon, at some point in our lives before, aminin mo, naging tanga ka rin sa pag-ibig, naging martir ka rin. Diba? Grabe naman kasi talaga nagagawa ng love. Pero nakakalungkot lang, napagod ka na pala, pero hindi mo iniisip yung sarili mo. Sabi mo, mahal mo siya. Ginagawa mo lahat. Pinuprove mo sa kanya yung pagmamahal mo. Nagpapatawad ka, nagpapasensya ka. Inuunawa mo siya. Pero siya kaya, ginagawa niya kaya yon? Mahirap talaga kapag isang tao ay may bisyo. Mahirap labanan yan. Pero kung mahal ka talaga ng taong yan, magsasacrifice siya para maging okay kayo. Because love is sacrifice. Ikaw nga nagsasacrifice na tinitiis mo yung pagsusugal niya. Dapat siya din, di ba? Or else, anong silbi nung tinatawag niyong pagmamahal kung walang sakripisyong involved dyan? Diba? Ano, for convenience lang ba ang pagmamahal? Hindi Malaki ang saklaw ng pagmamahal. Love is a beautiful thing, but it can also hurt when it's too much.
Maybe it's too much, Hana. Sobra-sobra ng pagmamahal ang binibigay mo sa kanya na hindi mo na naiisip, paano ako? Paano yung nararamdaman ko? Paano yung iniiyak ko? Paano yung stress ko? Paano yung peace of mind ko? Paano ka na? Sana naiisip niya rin yun. At sana nakikita niya rin yung suffering mo. Kasi parang hindi niya nakikita kung paulit-ulit niyang ginagawa, di ba? At sa ginagawa mong yan na paulit-ulit mo siyang pinapatawad kahit hindi ka talaga pabor sa pagsusugal niya, tinotolerate mo. You deserve what you tolerate. And what you tolerate will continue. Lagi ko tong sinasabi. So walang mangyayari hanggat walang susuway sa maling pangyayari. Magkukontinue lang yan. Tapos sinasaktan ka pa, which is not good. Sa isang relasyon, napakalaking factor ng respeto. Dapat hindi mo hinahayaan na mawala yon. At hindi mo rin hinahayaan na mawala yon sa sarili mo. Huwag mong gawing cheap ang buhay mo. Ang sarili mo. You deserve to be loved. You deserve na bigyan ng respeto. But ngayon, kung willing ka na lunukin lahat ng sakit na yan, lunukin ng pagod, paghihirap, at kung gusto mo na baguhin talaga siya, it's up to you. Pero ano kaya mangyayari sa'yo in the long run? In the process of doing that, baka ikaw na yung bumigay. Mawala na rin yung respeto mo sa sarili mo. So, tama lang din na bigyan mo siya ng leksyon. Kung hindi siya magbabago para sa'yo, sabihin mo, ayaw mo na. Nasa sa kanya na ang sagot kung magbabago ba siya for you or hahayaan niya kasi alam niyang nai-spoil mo siya eh. Alam niyang tatanggapin mo rin naman siya eh. Ikaw ang magpapatakbo ng buhay mo, Hana. At ikaw rin ang gagawa ng paraan para hindi ka masaktan. And the most painful thing is losing yourself in the process of loving someone too much and forgetting that you are special too. Sincerely, Kara.